Ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Six of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo dito, andun yung mga bagay na iniisip mo ngayon na balikan doon sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan, na nararamdaman mo pa rin yung pagmamahal doon. Some of you, mas gusto mo yung nagbibigay ka, nagpapaubaya sa mga bagay na alam mong kaya mo. Lalo-lalo na pagdating sa pagmamahal. Or kung ano yung maitutulong mo, tinutulong mo, hanggat kaya mo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na andun yung pagmamahal ng dalawang tao. Or pagmamahal na ikaw yung nagbibigay palagi, ikaw yung nagpupuno nung pagkukulang. Some of you pwedeng pagmamahal sa sarili. Alam mo na kung ano yung makakabuti para sa sarili mo, sa mga taong nasa paligid mo, sa lahat. Iyon yung iniisip mo na gawin ngayon dahil iyon yung mas mahalaga, yung makakabuti ng isa't isa at dun sa mga sitwasyon na pumapasok para sa iyo. Ngayon mas gusto mo ngayon na alagaan yung sarili mo, bigyan ng time yung sarili mo, yung alam mong magpapasaya para sa iyo. Halimbawa, bumibili ka ng mga bagay na gusto mo, kumakain ka ng mga bagay na gustong-gusto mong kainin or paborito mo. Mas nare-realize mo yung kahalagan mo ngayon, yung pag-aalaga sa sarili, pag-aasikaso. May tao na palaging iniisip niya kung ano yung tamang gawin na paraan para kumonek sa'yo, para gumawa ng paraan na alam niyang iyon yung tama dun sa sitwasyon para mapalapit sa'yo. Some of you, pwedeng ikaw to, mas pinagsisikapan mo yung trabaho mo, yung business mo, yung pera mo na mapalago. Minamanifest mo palagi yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, yung mga dumarating sa buhay mo, yung gusto mong mabago. Some of you may travel na darating. Andun yung sobrang busy mo sa mga passion mo, or may mga bagay ka dito na sinisimulan na gawin na alam mong masaya ka dun sa mga ginagawa mong yon. Some of you may taong pabalik-balik sa buhay mo na palaging nanggugulo, yung tipong hindi mo alam kung ano yung gusto niya sa buhay niya or sa'yo. Yung palaging naglalaro. Ginugulo yung buhay mo. Nakikita ko na marami ka ditong gustong gawin para sa kinabukasan mo. Marami kang mga pangarap na gustong abutin. At iniisa-isa mo kung paano mo
magagawa yung paraan na maabot yun. Andun yung pagmamahal na gustong ipakita nitong tao na 'to. Nagsisimula na siya na gumawa ng hakbang na iparamdam yung pagmamahal na yun. Some of you, ikaw yung nagbibigay ng pagmamahal na kaya mo sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong nandyan palagi para sa'yo, at hindi ka iniiwan. Clarify natin ang the lovers. The tower and the lovers. Nakikita ko dito na andun yung nagkaroon ng end yung situation na 'to, nagkaroon ng pagtatapos. Minahal niyo yung isa't isa, pero talagang dun pa rin humantong yung relasyon. Nagkaroon ng kaguluhan dun sa relationship na yon at nagkaroon ng pagtatapos or paghihiwalay. Andun yung pagmamahal pero may mga sitwasyon na kailangan talaga na mangyari yon. May darating dito na new beginning, either magkakaayos kayo or mamahalin mo yung sarili mo. Pipiliin mong mahalin kung ano yung sa tingin mo mas mahalaga sa'yo sa ngayon. Yung sarili mo o yung taong mahal mo. Clarify natin ang the Empress. Judgment and the Fool. Andun yung may mga gusto ka ditong mangyari na hustisya na makuha at maabot na masimulan. Some of you, mga desisyon na kailangan mong gawin, harapin. Para rin yun sa sarili mo. Clarify natin ang the World. Temperance and Nine of Pentacles. Kailangan mong habaan yung mga pasensya mo sa mga dumarating sa'yo, sa mga binibigay sa'yo. Yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, kung hindi mo man ngayon nakukuha lahat or na-achieve lahat, kailangan mo lang talaga na hintayin or habaan yung pasensya mo. Huwag magmadali sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Kapag nakalaan para sa'yo, darating at darating yan. Kahit sino pang humarang, kahit sino pa yung dumating sa buhay mo para guluhin ka. Pag para sa'yo, walang makakahadlang. Basta isipin mo lang palagi yung magagandang bagay sa buhay mo para mas ma-attract mo yung maganda na darating para sa'yo. Clarify natin ang Two of Wands. Strength and Six of Wands. Ngayon mas matatag ka na sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, natuto ka doon ng sobra. Mas matapang ka na. At marami pang darating sa'yo na mapagtatagumpayan mo. Andyan yung success and victory para sa'yo. Clarify natin ang the Hierophant. Kung ano man yung mga plano mo sa kinabukasan mo, for sure ma-achieve mo yan. Two of Swords and Seven of Swords. May marriage na involved dito. May mga pinagdaanan yung relationship na yon, yung pagsasama na yon. Nag-struggle. Kumbaga, yung mga nangyari na yon, ginawa mo lahat ng makakaya mo para ma-overcome yung mga bagay na hindi mo aakalain na malalagpasan mo. Nandun ka sa sitwasyon na
gusto mo ng takbuhan, takasan, pero naging matatag ka at na-overcome mo lahat yun. Clarify natin ang King of Pentacles. Some of you, marami kang pagsubok na pinagdaanan. Right now, you're thinking something here na kailangang harapin at subukan uli na para dun sa sarili mo, para sa ikabubuti ng lahat. Kung ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, for sure malalagpasan mo yan. 7 of Cups and 5 of Wands. May mga opportunity na dumarating, pero nandun pa sa time na you feel nag-struggle ka para dun sa mga desisyon na gusto mong gawin sa buhay. Though alam mo naman kung ano yung gusto mo pero naguguluhan ka pa. Some of you someone to sa buhay mo na may mga dapat siya ngayon na kaharapin na desisyon and dumadaan siya sa struggle na situation right now. Clarify natin ang Knight of Wands. 10 of Swords and 2 of Swords. Nakikita ko dito na nag-end yung situation. Some of you, na-overcome mo kung ano yung mga bagay na pinagdaanan mo sa nakaraan na you feel betrayed dun sa situation na yun. And nakikita ko kasi dito na may cheating and lies na nangyari dun sa situation. Pero, nalagpasan mo rin naman yun. Yung mga pagsubok na yun na dumaan sa buhay mo, naging matatag ka dun. Clarify natin ang Knight of Cups. Ace of Swords and Queen of Cups. Itong tao na to, may mga bagong paraan siya na gagawin na aantig sa puso mo, na alam niyang iyon yung tanging paraan para maipakita niya sa'yo yung kanyang nararamdaman. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Some of you, pwedeng ikaw to na may mga bagong idea na dumarating sa'yo dito na pwedeng makatulong dun sa mga sitwasyon na dumarating sa'yo. Time to go. The sun sets and rises each day, and it's the same with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your life and know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are merely the start of new beginning, and we are with you through each phase and cycle. Ang mensahe ng iyong gabay na yung dumarating na mga sitwasyon sa buhay natin, problema, pagsubok, hindi yan mananatili na nandyan sa buhay mo. Darating din yung panahon na aalis at lilipas din yan. Para lang yan na bagyo na dumarating sa buhay natin. Hindi nananatili. Bagkus, sinusubok lang tayo para maging matatag, may matutunan, at mag-grow doon sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Basta kapit lang palagi, magdasal ka lang sa Diyos Ama, sa gabay mo, sa universe na ibigay pa yung mga pangarap mo na matupad mo pa yon at makuha mo yung para sa'yo. Isipin mo lang palagi yung mga bagay na masaya, positibo para iyon yung dumating sa buhay mo.
At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.